Breaking news! Grabe, ang laking pera pala ang pinag-uusapan dito. Akala ko ba walang proyekto si PBBM na isang bangag daw? Hala, Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon viral matapos maisiwalat ang kanilang mga pinaggagawa sa ating bansa. Yes mga kabayan, hindi na talaga ito maiptatago pa. Hindi na nila kayang pagtakpan ang mga resibo na kusang nabubulgar lalo na sa mga social media. Sa katunayan mga kabayan, si PBBM lang ang bukod tanging nakagawa nito sa ating bansa. Eto matindi mga kababayan dahil kaliwat kanan ang mga dayuhan, investors, business leaders na nag-uunahang pumunta ng Pilipinas dahil na mismo kay PBBM. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Good news! Nakakuha ang Administrasyong Marcos ng mahigit kumulang 65.4 bilyong pisong halaga na suporta sa pagpupondo mula sa bansang Japan para sa malalaking proyektong infrastruktura, gayon din ang mga hakbangin sa kalusugan at pagbabago ng klima. Nilagdaan ang mga kasunduan sa 15th Philippines-Japan High-Level Joint Committee Meeting on Infrastructure Development and Economic Cooperation na ginanap sa Maynila noong Lunes. Pinangunahan ng kalihim ng pananalapi na si Ralph Recto ang delegasyon ng Pilipinas habang si Mori Masafumi, espesyal na tagapayo ng punong ministro ng Hapon, ang namuno naman sa contingent ng Japan. Sa partikular, ang Davao City Bypass Construction Project 4 ay nakatanggap ng funding commitment na mahigit kumulang 17.67 bilyong piso. Ang inisyatiba na ito ay naglalayong mapabuti ang kadaliang mapakilos, mapadali ang kalakalan at mapabilis ang paglago ng ekonomiya sa Mindanao sa pamamagitan ng pagtatayo ng 45.5 kilometers na may 4 na bypass road lane. Kapag ito ay natapos, babawasan ng proyekto ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Turil at Panabo City mula sa 1 oras at 44 minutes hanggang 49 minutes na lang na tumutulong upang mabaibsan ang pagsisikip ng trapiko at mapalakas ang mga produktibidad sa lugar. Papasiglahin din ng proyekto ang aktibidad sa ekonomiya, pagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa kalakalan, turismo, negosyo habang lumilikha ng libo-libong trabaho. Magiging game changer din ito para sa infrastruktura ng Davao na nagtutulak sa paglago ng mga bagong sentrong pang-ekonomiya, pagpapataas ng mga halagaan ng lupa at pagpapatibay sa posisyon ng Davao bilang pangunahing sentro ng paglago ng rehiyon sa Mindanao. Samantala, ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 ay nakakuha ng humigit kumulang 17.45 bilyong piso para palakasin ang flood control infrastructure sa Metro Manila. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng mga dike at revertment, pag-install ng mga gate flood at malawakang dredging operations. Kapag ito ay natapos na, proprotektahan ng proyektong ito ang mga komunidad na malapit sa Pasig at Marikina River, partikular ang mga lugar ng Pasig, Quezon at Marikina City. Gayon din sa Cainta at Taytay municipalities pati na ang Rizal provinces. Nakatanggap din ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project ng 5.52 bilyong piso para tugunan ang pagbaha sa mga mababang bahagi ng San Juan River Basin at ang Maalimango Creek Drainage Area. Ang layunin ng proyektong ito ay upang pagaanin ang mga pinsala ng baha sa lalawigan ng Cavite sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga hakbang sa pagbawas sa panganib sa baha at sa ganun ay nakakatulong sa isang napapanatili at matatag na paglago ng ekonomiya sa lugar. Sa larangan ng kalusugan at pagbabago ng klima, ang Climate Change Action Program Sub-Program 2 ay pinagkalooban din ng 13.35 bilyong piso upang matulungan ang gobyerno na ipatupad ang climate adaptation
mitigation at mga hakbang sa paghahanda ng kalamidad. Isang kabuuang 11.44 bilyong piso naman ang inilaan sa Build Universal Healthcare Sub-Program 2 na naglalayong mapabuti ang pantay na pag-akses sa mga dekalidad na serbisyo sa pangangalagang kalusugan. Kabilang dito ang pagtugon sa mga alalahanin sa kalusugan na partikular na kasarian at mga epekto sa kalusugan ng pagbabago ng klima. Ang mga kasunduan sa financing ay nilagdaan nila Secretary Recto at Japan International Cooperation Agency o JICA Country Representative na si Baba Takashi. Sinuri ng magkabilang panig ang progreso ng mga kasalukuyang proyekto, natukoy ang mga hamon sa pagpapatupad at nagbabalangkas sa mga estratehiya upang mapabilis at masubaybayan ang kanilang mga pagkumpleto. Maraming pangunahing proyekto sa infrastruktura ang nananatiling prioridad sa ilalim ng programa ng tulong ng pag-unlad ng bansang Japan. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project Phase 1, North-South Commuter Railway Project, Metro Rail Transit Line Rehabilitation Project, Dalton Pass East Alignment Road Project at ang Metro Manila Priority Bridge Seismic Improvement Project. Sinabi ni Secretary Ralph Recto na patuloy ang mga talakayan upang sa potensyal na suporta ng bansang Japan para sa mga bagong proyekto tulad ng Central Mindanao High Standard Highway, pangalawang San Juanico Bridge Construction Project, isang flood control at drainage project sa Davao City, Parañaque Spillway Project at Magat Dam Reconstruction Project at iba pa. Higit sa infrastruktura, saklaw din ang pulong ng proseso sa kapayapaan sa Mindanao, pag-unlad ng rehiyon at pagtutulungan sa pagbabawas ng mapanganib sa kalamidad, kaligtasan sa dagat, teknolohiya at impormasyon at komunikasyon, pati na ang paglipat ng mga enerhiya. Sa pangmatagalang pananaw ng gobyerno para sa pagpapaunlad ng infrastruktura, sinabi ni Secretary Ralph Recto na kinakabilangan ng mas matinding diin sa public-private partnership at opisyal na tulong sa pag-unlad habang ang bansa ay umuusad patungo sa upper middle income status.